today, pag-uusapan naman namin yung mga not so wise financial decisions namin. Lalo ngayong, nasa 20s. Nasa 20s si Miss Tin. At nung ako ay nagsisimula sa aking career. Sige. Ito yung biggest money mistakes namin na hopefully hindi mo na siya magawa. Yes. So, ikaw muna, Miss Tin, share mo naman sa amin ano yung mga, kasi nakwento mo before na sa inyong magkakapatid, ikaw yung magastos. Yeah, pinakamagastos. Pero dahil nandito ka sa industry na to, syempre may mga character development along the way. So share mo naman sa amin, Miss Tin, ano yung mga money mistakes mo lalo nung nagsisimula ka sa career? Yan. So, when I started earning nung 21, Okay. wala akong separate bank account para sa emergency fund. Di ba safety fund na ngayon tawag natin. Di ba kailangan natin 3 to 6 months or para sa mga katulad natin walang fixed income, 6 to 12 months daw dapat ang ating emergency or safety fund sa BPI or BDO. Yun nga lang fast moving kasi yung dalawang accounts na yun dahil doon mo yung pumapasok na komisyon. So feeling ko lang safe ako kasi may laman siya. Yun nga lang, kapag may mga little things na may gusto kang bilhin or mapunta ako dyan sa mall, mapadaan, lalo pag lumabas, hindi ko mapigilan ng sarili ko na gastusin siya. Tapos pag kinumpute mo, without me knowing, yung mga maliliit na purchases na yun, pag na-compile, malaki pala siya. Sabi ko, hirap pala ng walang separate account for emergency fund. Feeling mo lang meron, pero Feeling mo may pera ka kasi doon pumapasok yung pera. Pero kapag may emergency, wala ka palang other money kasi nandun nga lahat. Kaya mga ganung bagay, the more accessible for you, the more it's difficult para ma-build yung emergency fund, na mapalaki ko siya. Kasi kapag nagustuhan kong bumili, nababawasan siya agad compared kung separate, out of sight, out of mind. Yung pangalawa, spending more than I earn. Magastos na nga ako. Wala pa akong self-discipline para kontrolin yung sarili ko in buying the things that I don't need. Lalo pag fresh graduate ka, lahat ng wants gusto mong mabili. Lalo na if hindi mo yun nakuha nung panahon na nag-aaral ka pa, our parents cannot provide that yet. Ang gusto ko lang na big purchase ko nung pagka-graduate ko, bumili na ako ng sariling laptop. Kasi nung nag-aaral ako, second hand lang din. Binigay rin sa amin nung dad namin kasi kailangan na sa school. Hindi na siya katulad nung ngayon, new generation. Kahit mas bata ka pa, yun na agad yung isa sa learning gadgets or needs kapag mag-aaral. Yan. Dahil doon, wala akong natatabi. Hindi rin ako nakakabili ng mas mahal or malalaki pang purchases or big experience na sana deserve ko nun. Dahil lang gusto kong, pag nahawakan ko, bilhin na ako agad. Eh, na nangyayari patuloy, nagagamit ko yung ibang accounts na dapat iba yung purpose. Kunyari, pang education ko sana yon, pang seminars, or emergency fund, na pupunta lang din sa luho. Yan, yun yung pangalawa kong biggest mistake last 20s. Hindi ko na maalala. Parang taon pa yun. Yan. Pangatlo, not sticking to the percentages na allotted for savings, investment, o kaya naman yung play account, yung tinatawag natin kay T. Harv Eker na napag-usapan natin last time ng money management system. 10% sa FFA, Financial Freedom Account. 10% sa long-term savings for spending, or ito yung mga big purchases na gusto mo ma-experience at mabili. 10% para sa education, 10% para sa play, ito yung mga luho, dapat 10% lang dapat ako, pero over ako dyan. 10% sa giving or tithes, and then the rest, mga needs or mga bills na kailangan natin. Hindi ako nag-i-stick sa budget na yon, nasa-sacrifice yung iba. Without me knowing, pag gusto kong umattend ng mga seminars, kapag nagsisimula pa lang, maliit pa lang yung money or na-distribute, pero hindi ako maka-attend ng mga gusto kong mga seminars na attendan. Lalo ngayon, magkano na siya? Libo-libo. Libo na siya. Nung nag-start ako, 7,500 yung mga 2 days na seminars. Ngayon, 15,000 na yun or 30,000 na. Hindi ko ma-experience yung mas maganda pang mga bagay or matutunan yung mga dapat kong matutunan nang dahil lang sa hindi ko in-embrace yung delayed gratification. Yan. So, yun yung pangatlo kong money mistake.
2000, hindi na. Noong 2000 something. Yung fourth ko naman, impulse buying. Di ba lahat ng mga sinabi ko sa inyo, related? Kapag may big purchases, better think it over. Di ba? Itulog mo muna. Hindi nakita ko na may palabasan naman ngayon na iPhone. Ah, meron na ulit? Oo. Pang 18? Oo. Meron ng email sa akin yung Power Map. Doon Sa din naman bare months. Oo. Kung meron ng lalabas na naman na iPhone, hindi yung, dahil lalo na may credit card naman ako, hindi yung maisipan ko lang magsaswipe na ako agad. Ganon. Pero nung dati, ginagawa ko yon. Wala tayong credit card nung nag-start. Ano pa lang, mga cash na lang tayo dati. Wala di pa uso yung mga GCash. Bili lang ako ng bili ng bag, sapatos, tsaka damit. Yan ang mga luho ko. Kahit na nag-aaral, everyday nagbabago ako ng bag. Oh, di ba? Baon ko lang 3,000 per month. So parang 100 pesos per day siya. Pero pag nawala ng pasok, kami na lang yon. Yung 100. money. Oo. Kaya gusto ko nawawala ng pasok nung college eh. Monthly binibigay ni daddy yung baon. Yun yung nangyari tuloy na pag tuloy-tuloy, hindi natin na-control yung sarili. Nung lumalaki na yung income ko, mas malaki talaga yung nawawala na money sa akin. And then eventually, magda-die down na rin naman yung happiness sa mga binili ko mga bagay. Versus kung experiences ang binili ko, kasi yun na yung forever na magiging part ng aking memories na mababalik-balikan. And then yung fifth, ito yung talagang pinakamasakit at pinaka-expensive for me. Tawan-tawa si Denise, no? Na money mistake na na-experience ko. Yung misusing my credit card. Ayan. Kasi nung 2016, yun yung first time na naka-receive ako ng credit card. Pinadalaan ako ng BDO, siguro 250,000 yung aking credit limit by that time. Ang taas And that's 10 years ago. Ang taas mo Oo, ganda na. diba? Kasi, Tapos nung- binigay nyo kay Miss P. Kasi nung 23 ako, kumita na ako ng 1 million. Hindi naman isang bagsakan. Pero yung total na yun, pag binilang mo, wala mo ng income sa umpisa, pero dahil nagpursige ka, tapos nasa sales career ka, nare-reward yung efforts mo. Tapos papasok yun sa bank account, nakikita na ng bangko yung papasok at labas na nandun. And then pag nag-fill out tayo ng application, meron ka kasi doon i-check na if willing ka padalhan ng bangko ng credit card. Yun nga lang yung sa akin, yung BDO kasi, account ko pa yun nung bata ako. Siyempre, hindi ko alam kung may check na ba yun nung maliit ako, nung minor. Converted account lang siya nung hindi na ako minor. Kaya hindi ko alam. And then siguro after few months or after a year, pinadala naman ako ni BPI ng credit card. Mas malaki, 400,000 nung panahon na yun. Dahil hindi ko alam kung ano yung purpose noon, nakita ko lang siya sa daddy namin na maki-credit card kapag lumalabas kami, pagkakain, yun yung pinambabayad. Wala naman nagturo kung paano gamitin. Swipe lang ako ng swipe until such time na I can no longer pay. And then, ang binabayaran ko na lang yung minimum due. At nako-compound na yung mga interest. And may time na nagkakaroon ako ng late fees. Buti na lang sa BPI, wala akong late fees. Yun yung kaya mini-maintain ko rin siya hanggang ngayon dahil never niya akong chinarge ng ganun. Naniwala siya sa akin. Oo. Kaya yung very expensive na money mistake, yung paggamit talaga ng credit card. Kasi sabi ko noon sa mom ko, sa tita ko, parang lahat na ng komisyon na kinikita ko, pinagbabayad ko lang ng interest. Parang lahat ng mga efforts ko doon lang din napupunta. And ayoko naman, nagiging cycle na siya. Na hindi ko na alam kung paano siya babayaran. Kaya bago ko sila kinausap, nag-practice muna ako sa kwarto. Kung anong sasabihin ko, ano nangyari, bakit ako nagkagaroon ng ganyan na credit card debt. Yun, ang inisip ko na talaga, dahil nga pumasok na rin tayo sa career, nung 22 years old pa lang ako, nandito na ako. Tapos nagko-consume tayo ng mga content sa social media. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Paano ko kaya sasabihin to ask for help? Kasi ang naisip ko na, to borrow money from my parents, from my relatives, para hindi na magka-interest. Yun na lang yung pinaka-inisip ko na way na kailangan ko sabihin kung ano talaga, mag-ask ng help, tapos sabihin kung paano mo siya babayaran. Kailangan ma-enroll sila doon sa plano ko kung paano ko sila babayaran.
And tinulungan naman nila ako, kaya I'm so grateful for my family. Meron ako ng money to pay off yung credit card debts para wala na siyang interest. And then, sila na lang yung binabayaran ko pa unti-unti. Kung kailan ako may money. Talaga yung pinaka-costly kasi nakaka-stress siya. Pag bayaran na naman, nakakawala siya ng peace of mind. Ang sarap lang mag-swipe ng mas-swipe kasi hindi mo nararamdaman. Hindi mo nakikitang nababawasan yung cash mo sa wallet mo o kaya naman sa digital banks. Pero pag mong bayaran, pile up na lang ng pile up until such time na pwedeng hindi mo na alam kung paano lumabas. Yan. Ayun yung 5 money mistakes na na-experience ko nung 20s na I hope by listening to this video, hindi mo na ma-experience yung lahat ng yon or some of it. Miss Tin, grabe. Pero Kasi- tawa ka doon sa last sharing. Kasi po, yung mga shinare nyo, I believe nangyayari talaga siya sa karamihan. And habang nangyayari siya, usually, hindi natin alam na compounding pala yung effect nito. Pwede ngayon na nalagpasan ko naman isang buwan, okay lang, wala pa namang major negative effect. Pero eventually, kung yun kasi yung behavior natin throughout time na decades na pala practice na natin, nakakatakot na bigla yung compounding effect niya sa atin na ang laki na pala ng utang, okay, wala na palang na-save all throughout. Kaya I think very helpful yung mga share ninyo, lalo sa mga nagsisimula pa lang na hindi siya katang-isip na mistakes ng, di ba? Kaya sa late mo na ma-realize, talagang makinig tayo sa mga, sa mga sabi, di ba, ang best teacher is experiences ng ibang tao. Kaya ako rin marami ding natutunan sa mga share ninyo. Lalo 20s ka pa. Lalo na sa 20s din ako. Ako rin nag-notes ako ng mga money mistakes ko rin naman. Ako grateful ako, Miss Tin, kasi nung nag-start ako magtrabaho, doon ako naging interested about sa pag-manage ng pera. Kaya yung mga yan, nabasa ko na siya doon. Okay, wag palang mag-ganyan, wag palang mag-overspend, wag palang mag-impulse buy. Mga ganun pa rin naman tendencies, pero hindi yung sobrang lagi siyang nangyayari. Nakukot ko na sa sarili ko, okay, sobrang dito, stop na. Hindi siya naging serious problem pa. Thank you, Lord. Yan. Pero ako, may Yan. money mistakes din ako. Ano yung mga yan? I-share ko yung top 3 na natatandaan ko na yung mga nangyari. So, number 1, so nag-start ako nung sa pag-ayos ng finance ko, pag-manage ng finance ko nung nag-start ako mag-work. Ang isang mistake ko doon, mas naging aggressive ako sa investment kesa savings. 'Di ba? Alam natin sa financial pyramid, base ang savings, emergency fund, insurance, protection muna. Dahil ako, siguro, na-excite kayo, diba, kapag investment, may growth potential, hindi naturo sa amin yan, stock market, yung mga ganyan. Tapos may mga lumabas pa, crypto, MP2, may mga ganyan. So, lahat ako, lagay, na mas malaking portion, pag pinag-add lahat, mas malaking portion yung mga nasa mga investment pala compared sa dapat binibuild ko yung strong foundation na savings, liquid na cash na anytime may kailanganin, may makukuha ko. So, okay naman siya na hindi ko siya in-impulse buying or nagastos, pero yung pagpa-prioritize na masyadong naging alluring for me. Wow! Yung mga shiny, shimmering na yung mas malaking returns, doon ako mas naging focused kesa yung boring na kailangan stabilize ko muna. So, may time nun na meron ako dito, tapos kinailangan ko ng cash. Kailangan ko ng extra cash, tapos wala akong extra cash na kasi lahat naka-invest. Wala ko ang nangyari. After, di ba yung MP2? Yung MP2, 5 years lock-in siya. Tapos naka 50,000 agad yata ako noon nang start. Wala na akong cash. Winidraw ko rin siya prematurely. Umabot siya ng 1 year sa akin yung una kong MP2. May charge? Hindi siya, nakuha ko yung interest. Di ba may interest rate na 7%, ganyan. Dahil prematurely ko siya winidraw, 50% pala nakuha ko sa Pero at least tumubo pa rin. Di ba? And may nakuha pa rin naman ako. Pera ko pa rin naman yun. Pero iniisip ko, dapat talaga
foundation muna kaysa ano. May isa akong muntik maging costly mistake dito sa sobrang gusto ko mag-invest. Sobrang invest. Muntik na akong pumunta prematurely sa real estate. As in, mag-down sa condo. Kasi that time, more than enough yung kinikita ko. Tapos wala akong masyadong financial obligations. So, karamihan sa savings and investments talaga. So, sabi ko, saan ko na kaya dadalhin tong pera? Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. May insurance naman na, ganyan, may konting savings. May mga kinakausap na akong ahente ng real estate. Muntik na akong kumuha at mag-down payment. Pero buti na lang na napigilan ko sarili ko kasi inisip ko rin, ngayon kaya ko siya. Siguro next month kaya ko rin, sa sunod na buwan. Pero ilang years to? 20 years? Kaya ko ba? Ganyan. Finorsi ko na baka lumaki yung responsibility ko. So, pinos ko siya. Hindi ko tinuloy. Buti na lang. Kasi ganyan, manghinayang ako sa nailabas ko, tas hindi ko na pala siya mapapanindigan, di ba? So, ayun. Yun yung number 1. Masyado akong naging into investment, ganyan, yung potential agad kesa stabilize muna yung sa mga savings and maging liquid ako. Maging liquid. Tama, di ba? Oo. Maging liquid yung aking asset. Yun. Pero buti na lang na ko rin yun. Na-realize ko rin naman siya agad. Number 2 is FOMO. FOMO. Particularly ito, yung crypto na. Ano ba yung FOMO? Fear of missing out, yan. Kasi may time noon na nag-boom yung crypto, naalala niyo yung Axie. 'Di ba? May mga naging manager diyan at may mga naging scholar. Pero mga pinsan. Naging ganun, 'di ba? May nakabili ng bike. No, yun. May mga parang may mga magre-resign na nga yata that time yung kasagsagan niyan. Kasagsagan nung time na yun, may mga nagkilala ko na balita ko magre-resign na para full-time yun. May mga naging manager, may mga naging scholar. Kasi naging all-time high yung SLP na crypto ng Axie, tama ba? Ngayon, that time, natututo pa lang ako sa crypto noon. So, meron ako mga Bitcoin, ganyan, Ethereum, yung mga medyo stabilized na crypto. Tapos, may friend ako, sabi niya, ito, SLP, tataas pa yan. Tataas pa yan. Yung history niyan, bababa lang ng konti, tataas. Sabi ko, ako naman, talaga? Ganun lang. Ayun, hindi ako nag-research or anything dahil naririnig ko lang siya everywhere. Tapos, feel ko FOMO. Ngayon, iniisip ko siya, baka na FOMO ako na yun, ma-miss out ako. Pero, 2K lang naman. 2K lang naman. Pero yun yung time na, hindi na siya all-time high, pero medyo mataas pa yung value niya. Naglagay ako 2K, parang play money ko lang din. And then, Malaki yung bagsak, no? hindi na yan na yata naka-recover yun. So, nakalimutan ko na rin siya. Pero yun, dahil sa FOMO, gumawa ko ng financial decision na hindi talaga pinag-isipan, na hindi talaga wise talaga gawin. Yung ganun, para lang matry ko kasi ginagawa ng iba na hindi ko ginawa yung due diligence ko to research kung tama ba yun, ganyan. And na hype lang talaga ako. Pero at least 2K lang naman. Pero costly pa rin siya. Yung FOMO, FOMO, yung mga FOMO na ganyan. So, dapat talaga i-hold back ang emotions and sige, i-analyze muna ano yung mga totoo ba yan, ganyan, and all. And pero at least hindi sobrang costly siya, 2K, sayang din yun. Third financial mistake, pero I think, di naman siya super mistake, pero okay, share ko na rin. Nung nag-start ako sa aking career, nakwento ko to lagi na I was doing 4 different jobs. So I think financial mistake on my side is spreading myself too thinly. Kasi inisip ko, mas marami akong ginagawa, mas parang, okay, may source of income ako, source of income 1, 2, 3, 4. Mas mabilis akong makaka-build ng money, ng savings, ng ganyan. Pero, naging costly siya in a way na na-burn out talaga ako na physically nagkasakit ako. Ganun ang costly, yung pati yung health natin na hindi na na-prioritize, na sacrifice na kasi gusto, dahil syempre nag-start ako, tapos doon ko lang naranasan, ganito pala gumawa ng pera. Magtrabaho ka, magkakapera ka. Sige, lahat ng trabaho. So, may corporate ako na 10 hours a day, tapos meron pa akong mga part-time, tapos naghahanap pa ako ng ibang part-time, mga online job, mga ganyan. Freelance, nagsusulat ako. Yung kung ano-ano nang ginagawa ng utak ko, kaya na-burnout talaga ako
mentally, physically, ganyan. And yun, dahil ang rami mong ginagawa, hindi mo rin magalingan sa lahat. Parang 50%, 25%. Parang yung sinasabi na jack of all trades. Oo, master of none. Oo, yun talaga. Costly siya kasi kung ngayon, syempre, mas may wisdom na tayo na pwede pala kahit isa lang gawin mo, pero dun mo galingan. Mas maximize yung performance mo kaysa apat na iba't ibang bagay na iba yung ginagawa mo dito, iba dito, iba dito. Talagang spread too thinly ka. Ang pinaka-costly talaga is kapag health na yung na-sacrifice. Kahit magkano pa yung nagawa mo na pera, isang ano lang talaga. Yun lang naman, parang one day lang talaga na sinusuka ko lahat ng kinakain ko, ganyan. Tapos, wala na akong kinakain, nagsusuka pa rin ako. Parang ganun na siyang level na, tapos sabi ko, ano to, maputi lang ba ako? Maputla na ako. Maputla na talaga akong putla-putla. So, one of the biggest money mistakes mo siya kasi Yung ganung costly level siya, hindi siya money, pero na-realize ko lang na hindi ko pala dapat sagarin yung sarili ko para lang sa pera. Grabe. at least nakawala ka na. Oo, tapos na ako doon yun. Kaya, yun yung sa akin yung top 3 ko. Yung isa is masyadong na-hype, ganyan, na nakalimutan ko dapat basic muna bago ko safely magawa yung ibang mga gusto ko pang endeavors like investment. Pangalawa, FOMO. And pangatlo is spreading myself too thinly para, alam mo yun, habulin yung money. Imbes na galingan ko sa isang bagay na ginagawa ko para matrack ko yung money. Ay! Adulting! Yeah. Ibang level na talaga itong Gen Z partner natin dito. Marami tayong matututunan. Yes. Kaya hopefully yung mga shinare namin may nakaresonate sa'yo kahit isa lang na okay, time to re-evaluate kung worthy pa ba tong behavior na to or magiging costly din siya in the future. Wow! Love it! I hope may natutunan kayo sa biggest money mistakes namin. And share nyo naman sa comment section kung ano yung mga biggest money mistakes mo. Nung nagsimula ka na mag-earn. See you in our next episode!